Kamusta ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? Pagpasok kayo dito sa ating live stream, then mga DDS mag-behave. O, ay mamaya pati ang mga Duterte nyo madamay sa komentaryo dito. So please lang, mag-behave kayo. Huwag masyado Huwag masyado binuki sa channel ng Munting Tinig mga DDS ha. Hindi na ako marunong magsulat ng thumbnail ko. Nilagay ko na lang yan dyan yung picture ni Rimulya at saka ni Libeste. Pero ang pag-uusapan natin, yung tungkol po sa kanyang solar energy. Grabe, nakakalula. Baka mabangkarote ito si Kwan, si Libeste. Hindi man. Hello, shout out sa ating mga kababayan. Hello. Oh, it's already 4 o'clock in the afternoon. Kung wala kayong mga ginagawa dyan, pwede kayo manood. Pag busy kayo, prioritize nyo yung mga trabaho ninyo, no? Kung gusto ninyo manood ng mga DDS kayo, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang channel na ito ay pro-government. And hindi pinapayagan ang mga DDS na manood dito. Bawal din ang mga DDS ng mga uplok mag-comment. Bawal din sila mag-like. Bawal din ang mga DDS mag-subscribe. Bawal manood, bawal makinig. Pag ako na ang nag-live, iskerda na kayo. Pag nag-live stream na ko, tameme lang kayo dyan. Abang lang kayo dyan. Kaya hindi maganda na pinagbabawalan kayo, pasok pa rin kayo ng pasok. O, tama na sa amin kahit maliit lang ang viewers, ang importante, hindi mga DDS. Ang importante, may substance ang pinagsasabi. Ang importante, napakamalawak ang kaisipan. Hindi structured mentality. Okay? Yun ang aking palaging hinihingi. Na kapag mag-live stream ako, ang mga DDS ng mga asungot, doon na lang kayo sa mga vlogger na mga minamahal ninyo. Yung mga vlogger na patuloy na pinapanday upang magiging tanga kayo forever and ever and ever. O maging bobo. Maliban lang sa mga DDS na mga kakilala ko na mga magagaling. Mga DDS na hindi ako inaaway. No? Kung baga nirerespeto ko ang kanilang pananaw, nirerespeto ko nila ang pananaw ko. So, kung baga nagkakaunawaan kami. May mga DDS kasi na mga palaaway, okay lang sana kung mangaway kung mayroon pong kabuluhan. Wala naman. So, ang unang topic na pagdidiscuss natin, itungkol po kay Leandro Libeste, pero pwede kayo magtanong, no? Sa mga masugid ko na mga taga-subaybay, pwede po kayong magtanong, pwede po kayong komento, no? Pwede nyo rin ipahayag ang inyong mga nalalaman, ang inyong mga nararamdaman, ipahiwatig ang nais ipahiwatig, ipabatid ang dapat ipabatid, nang sa ganon ay magkaroon po tayo ng malinaw na pagkakaunawaan at iisa lang ang direksyon ng ating mentalidad. Hindi po tayo magpapatinag sa mga bashers kasi alam mo ang mga bashers hindi man na mapuslan. Okay lang kung mangbabash kapag ang topic ang pinag-uusapan. Pero kung yung mang-insulto lang, papasok lang kaagad-agad, wala po yun. Hindi po natin papayagan yan. Okay? And then, ang pinaka-importante, dapat ninyong malaman na mag-likes talaga kayo. No? Mag-likes at the same time mag-share. Para hindi tayo matatalo ng propaganda ng mga maka Duterte. Alam natin ang pwersa nila mayaman ang kanilang resources in terms of black propaganda. Doon po actually, pinag-uusapan na namin yon. Doon po tayo natatalo sa propaganda nila. Gumagamit sila ng mga duming laro sa social media. Manipulation.
malinformation, misinformation, disinformation. So those are the things that, kumbaga, pinapakalat nila. So kung mahina ang utak mo, aba madali ka maimpluwensyahan. Lalong-lalo na kapag palagi kang nakatutok sa mga influencers na walang ibang ginawa kundi yung maghanap ng butas sa Marcos administration. Wala namang problema kung maghanap ng butas, no? Ang hindi lang kanais-nais is yung alam nila na wala silang mahanap na butas, gagawa sila ng butas. Ganon. Kaya tayo ng mga Pilipino, nagkaroon tayo ng misunderstanding. Oh, so ang gagawin naman natin sa channel natin, let us bridge the gap of communication for us to be able to understand each other. So this afternoon, we're talking a lot of things here in our channel. So I invite those who are responsible thinkers, at the same time, responsible viewers, responsible subscribers, for us to be able to discuss things that needs to be discussed, and in order for us to become well-informed, knowledgeable, intelligent, and make us men and women of wisdom. Because that's my advocacy in my channel. So kung naninermon man ako dyan, pagpasensyahan ninyo, dahil ganun talaga ang aking way of vlogging. Kasi pag hindi ako magsermon, hindi na munting tinig yan. Mabuti nga, hindi ko dala yung mga kaldero, yung mga kalaha, yung mga arado, mga drum, o kung ano-ano pa dyan. Eh, syempre, mayroon pong time na gagamitin natin yon when we go back to our, what we call this, land of promise. So sa punto na ito, inaanyayahan ko ang lahat na makinig, maliban sa mga taga-suporta at mga tangahanga ng mga Duterte. So wala po silang chance, wala po silang rights, they are not wholeheartedly welcome sa ating channel. Sabihin, ay sobra naman kabaya, sir. Hindi ka pala marunong makinig sa kung ano yung mga hinaing namin. Eh wala naman kayong mga hinaing na hindi nyo pinapadaan sa pang-iinsulto. So yan ang problema sa inyo. Hindi nyo masisisi ang social media influencers na sipain kayo dahil wala na nga kayong pakinabang, bobo pa kayo. Hindi nyo man naiintindihan itong i-discuss ko sa inyo. So kung ako sa inyo, alas 4, matulog na lang kayo. Para pagising nyo, may muta kayo na makuha at magbaho pang bakba nyo. Correct? So please lang, be attentive. Right? Oh, so wag i-divert ang usapan. If you want to debate with me, bahala ka dyan. Pero pag nakita ko na comment ng DDS yan, sisipain at sisipain ko yan. Hindi sa ayaw ko, kundi sa ayaw at ayaw ko talaga. Kasi during that time, I am so very relaxed, no? Accepting those bashers in my channel, no? Welcoming bashers in my channel to do bashing. Ang problema, mayroong hangganan ang unawa natin. So hindi natin pwedeng itolerate yan palagi. And then, sa mga subscribers natin dito, make sure that dapat participative kayo. So what is the benefits of a participative, active subscribers? You can add up body of knowledge ng mga nanonood dito. Because learning is a give and take process. So natututo kayo sa mga kasama nyo, natututo rin kayo sa mga kasama mo. Ikaw nakapagbigay ka ng kaalaman, siya nakapagbigay ng kaalaman sa iyo. So ganun po ang ating live streaming. Araw-araw po 'yan. At huwag niyong pansinin yung puso ko. Kung kinakabahan kayo na atakihin ako, kalma lang kayo. Relax lang kayo because I know how to control my emotion. But it doesn't mean na hindi ako magalit sa live stream ko. Correct? Kung nababastusan kayo sa mga pinagsasabi ko, pwede pumunta na lang kayo sa sementeryo. Goryo, hindi pwede. Yung content na ginagawa ng Pangulo, hindi po pwede yun. Kasi ginawa ko na yun Goryo. Kung nagtatanong ka, Goryo, bakit di ako magkukontent na mga ginagawa ng Pangulo? Sa tingin mo, papaniwalaan mo ako?
O, sa tingin mo, maniniwala ka sa mga pinagsasabi ko? Kapag i-discuss ko ang mga achievement ng Pangulong Bongbong Marcos, masasaktan kayo lalo kapag sinabi ko. Pag diniscuss ko ang achievement ng Pangulo, ang ginagawa ng Pangulo, lalong masisira si Sara Duterte diyan. Lalo kayong magagalit sa akin kasi lahat ng sasabihin ko hindi nyo kayang tanggapin. Parang katulad lang ng kanta ni April Boy Regino. At saka wala naman akong pakialam kung sinasabi mong maninira ako. Ang tanong kayo, santos kayo? Tangina si Sara nyo, perte kabastos yan. Pagkatapos okay lang. Sino bang number 1 na maninira dito? Ang kampo ng mga Duterte o ang mga loyalista? Sino bang atat na palitan si PBBM? Huwag na kayo. Huwag kayo guryo, magpaka-ipokrito dito. Kampo ninyo ang mga bastos. Ha? Kampo ninyo ang mga hudas at mga balasubas. Kayon, tapos turuan mo ako bakit hindi ko i-discuss ang achievement ng Pangulong Bongbong Marcos? Bakit turuan mo ako ikaw na lang mag-vlog? Achievement kaya ni Sara ang tutukan mo dyan. No? Marami pong mga nagsasabi sa inyo. No? Marami pong mga nagsasabi sa inyo, bakit hindi daw tutukan? Bakit hindi daw i-discuss yung matagal na po yan. Huwag kang guryo, magpaka-ipokrito dito. Puro na lang, hanggang sa mamatay si Digong sa dahig, si Digong at saka si Sara ang aking topic. Huwag mo kong turuan, gago ka. 'Di ba? Loyalista ka, turuan mo ko ng ganon. Kung hindi mo kaya mapakinggan ang mga pangbabalasubas namin dito kay Sara, lumayas ka. Loyalista kang abno. Pwede nga. Ako pa'y turuan, loyalista ko, no? Bakit ayaw mong i-atakihin namin si Sara? Bakit ayaw namin i-expose ang kabubuhan ni Sara? Bakit ayaw ninyo? Klase. Di pwede dun. Sa achievement ng Pangulong Bongbong Marcos ang gusto nyo, do you think interesado ka? Iyaan mo ko ang kay Libiste yung topics ko, pagkatapos ngayon sasabihin mo si Sara Duterte ang topics ko. Gago ka ba? Klaro-klaro yan, oh. Ang topic na i-discuss ko is all about Libiste. Tapos Duterte pag nagsasabi mo. Ngayon, gusto nating pag-usapan? Gusto mong pag-usapan si Duterte? Loyalista ka, pagkatapos sawayin mo ko. Gago ka ba, guryo? Huwag kang magsinungaling, kay alipuris ka ng bobo nga vice presidente. Tagapaniwala ka ng mga Duterte na inuutok na lang nga kayo. Tingnan mo, may napala ba kayo sa pagsuporta nyo sa kanya? Tingnan mo, halos mga nag-rebuilde na sila sa gobyerno. Diba? Tungod because of their ambition na baka pagkagahaman sa posisyon. Ginalanti ninyo ang Pangulong Bongbong Marcos. Huwag kang magpakilalang loyalista ka dito. Dahil nag-i-enjoy ang mga loyalista sa banat ko sa kalaban ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya wag mo kong utusan na bakit noong mga panahon na dinidiscuss ko yung achievement ni PBBM, bakit hindi ka nagsalita dyan? Mabuti pa yung channel na ito dinidiscuss ang achievement ni PBBM. Ngayon? Bakit ngayon? Turuan mo ako. Wag ganun. Tapos magpapakilala ka pang loyalista ka. Noong mga panahon na namamaos ako dito sa kakadiscuss ng achievement ni PBBM, naniwala ka ba? Matagal ka nang nagmamanman sa channel ko, abno. Huwag nyo kong turuan kung i-discuss ko ang achievement ng Pangulo. Pag i-discuss ko ang achievement ng Pangulo, maniniwala ka? Maniniwala kayo? Lalong lulubog yan sa kahiyan si Sara nyo na gustong agawin ng posisyon. Pwede yung mga ganun-ganun na mga ugali ng mga kuwanin nyo. Ang problema sa inyo, pag tinanong kayo, diba? Si Libiste ang topic, ipasok ninyo dito si Sara? Ipasok ninyo ang mga Duterte? Gago ba kayo? Kaya nga naambalos namin ang mga Duterte dahil sa inyo eh. Kung hindi kayo nagme-mention siyang dapat ng mga Duterte, hindi po Duterte ang topics ko ngayon. Ang topics ko ay si Libiste. Para magkaiba man ang Libiste at saka Duterte, magkapareho ba? Siguro, sa may saltik, pareho. Problema sa inyo. Kung hindi nyo kaya,
marinig ang mga pinagsasabi ko dito, pwede naman kayo magbakasyon sa Pluto. Tanggalin yung internet nyo, ganito oras. Oh, bakit kayo nasasaktan? Anong problema? Oh, hindi nyo matanggap-tanggap? Si Libispi ang topics ko, hindi po si Duterte. Tapos sabihin mo, puro na lang Duterte. Loyalista ka, tapos ayaw mo ng Duterte. Tanga ka ba? Anong karapatan mo magturo sa akin dito? Oh, iyaan mo ko, ikaw na lang mag-vlog. Ikaw nga makapagsalita ng straight, magbalag-vlog ka pa dyan. Ayusin nyo yung mga ano nyo. Tsaka wag mong gamitin na PBBM supporter ka. Mango ka eh. Natutuwa ang mga PBBM supporters sa ginagawa ko. Pagkatapos ako ngayon, sawayin mo. Maldeta Primera, good afternoon and shout out po sa inyong lahat. Oh. Magpakilala. PBBM supporter daw siya. Puro na lang daw Duterte ang vlog ko. Alangan naman i-vlog ko kapitbahay ko. Diba? Nagbablog ako sa kumakalaban sa gobyerno. Kumakalaban kay PBBM. Masakit ang ipin ko mamaya. Kung sa harapan lang kita, nasampal na kita ng katotohanan, nabobo ka. So makinig kayo. Ang topics ko dito ay yung pahayag ng Department of Energy. Oh, tungkol po sa Libeste lead power contract. Kasi lumabas po ang kabago-bago na balita na ang Department of Energy canceled nearly 12,000 megawatts of power supply contracts awarded to Libeste. Yung awarded to ano yan? Solar Philippine Power Holdings Incorporated. Na kung saan pinamumunuan ni Batangas Representative Leandro Libeste. Nagkataon man yan o hindi, ang importante na silip po yan ng Department of Energy. Kung lugi ba yung gobyerno, legal ba o illegal yung kanyang pagbebenta at paglilipat ng shares. Na kung saan, tandaan po ninyo, itong DOJ, kinansila na pala itong Solar Philippine Power Holdings ng taong 2024 and 2025. Matapos ngayong mga proyekto na yon, mga kamunting tinig, bigo para ma-meet o makamit yung contractual obligation. At ayon po yan kay Energy Secretary Sharon Garin. Yan po yung aking topics. Hindi po yung topics ko sa mga alpot ninyo dyan at sa mga palalok nyo. Gago nga mga DDS ni ay. Magpanggap nga na supporter ni PBBM. Supporter ka ni PBBM, sasaktan ka na Duterte ang inatake na hindi naman Duterte ang inatake ko ngayon. Klaro-klaro sa title ko, kaya mukha ni Boying Rimulya dyan at saka ni Libiste ang aking thumbnail na walang kapangalan doon. Walang mga letter or walang mga text. Bahala na yung mga subscriber ko dyan na mag-isip kung ano yung aking pag-uusapan. Basta klo, mukha ni Libiste at saka ni Rimulya ang nakalagay. Hindi na tanungin nyo ko, sabihan nyo ko dito, imbis na magagandang nagawa ni PBBM, puro na lang Duterte. Normal, kay gano man, sila lang man ang kumakalaban sa gobyerno. And my topic this afternoon is not focused on the Duterte. What I want is simply giving an idea because 2 hours ago or 3 hours ago, mayroong balitang lumabas na kung saan ay 2024 to 2025, kinansila na po pala. Yung 12,000 megawatts na power supply contract ng Solar Philippine Holdings or power holders or holdings na yan incorporated na kung saan pinamumunuan ng Representative Leandro Libeste ngayon. So, ano ang reason kung bakit kinansila ng Department of Energy? Kaya wag kayong magsabi na timing ngayon. Huwag kayong magsabi na ngayon lang kinansila, matagal nang kinansila, 2024 to 2025 pa. Ayun, kailangan natin itong i-discuss.
Hindi naturuan mo ako na sabihin mo na, oh, why not discuss the achievement of the president? Marami pong vlogger. Manood kayo sa PCSO. Manood kayo sa podcast ng presidente. Oh, manood kayo sa National News Agency. Hindi naturuan mo ko dito na instead na fokusan ko ang mga Duterte, i-discuss ko yung achievement ng Pangulo. Matagal na naming sinabi yan, matagal ko nang ginawa yan. Panahon na dinidiscuss ko yung achievement ng Pangulo. Wala ka man nag-appreciate sa ginagawa ko. Ngayong tinatigilan ko ang paggawa ng vlog tungkol sa achievement ng presidente. Klaro na. Oh, hello po Ma'am Meldred Briosos. Good morning. Shout out po sa inyo dyan. Kay Tito Boboy. Kumita daw si Leviste doon. And that's abangan po natin. Kaya ito, hindi ito fake news. No? Ito po ay balita, kalat ngayon sa social media at saka mainstream media, both newscast at saka broadcast. Na hindi na turuan nyo ko dito na puro na lang daw Duterte, Duterte, Duterte. Abno ka ba? Alam mo na nga na Leviste ang title ng topics ko, tapos puro Leviste. Hindi DS. So huwag kayong mag-alala kay araw-arawin ko yan every time na magla-live. Oh. Intindihan nyo? O, Magat Mansano, Tito Bobby PH. Naturalmente, negosyante talaga siya. Kumita talaga siya doon. The question is, 2024 to 2025, kinansila po ng Department of Energy ang 12,000 megawatts of power supply ng Power Solar Philippines o yung Solar Philippines Power Holdings na kung saan ay ang nagmamay-ari doon ay si Leandro Leveste. Hindi pa po siya congressman siguro. Ewan ko lang kung congressman na siya that time. Oh, bakit? Ano ang reason? Because it failed to meet the contractual obligation. So ayon po yan sa Department of Energy Secretary na walang iba kundi si Sharon Garin. Yung kontrata na yon which the company won under various green energy auctions, no, na kung saan due for completion by December 2025, terminate due to non-compliance. So naintindihan ninyo? And that is what they call that's not a fake news. That is really true. Oh, kaya ngayon kung magsabi kayo na hindi nahalata ang timing, wala na problema yon. Ang prangkisa ay hindi pwedeng ilipat o ibenta sa iba kung walang permiso ang Kongreso. Exactly. Because Solar Philippine Power or Power Philippine Solar Holdings, naintindihan po ninyo, ay nagbebenta at naglilipat ng mga shares. So sisilipin po ng Ombudsman, sisilipin po ng DOJ. Kasi as early as 2024 to 2025, kinansila na po ang kanilang operation doon sa 12,000 megawatts because hindi na meet ang tinatawag na contractual obligation. So, for further explanation, for the interest of everyone, and for the sake of discussion, bakit kailangan i-discuss natin? Because it entails national interest. So, kapag nagkaroon na ng national interest, franchise or shares, actually, hindi lang po franchise ang pinag-uusapan dito. Hindi lang shares ang pinag-uusapan dito, kundi yung standard na serbisyo. Gets ninyo? O, kaya nga tinitingnan ang mga DDS magsabi, okay, sige, tamang sa timing. Bakit daw timing na timing din? Hindi problema nyo na yun, kung yan ang interpretation nyo. O, pag ang nagabigay ng prangkisa, obligasyon po ng Kongreso yan. Through Franchising and Regulatory Committee. No? So, mayroon pong tagapangasiwa sa House of Representatives tungkol po sa pag-aproba o pag-disapprove ng ng franchise. Randy Gorospe, shout out Sir Randy Gorospe, long time no see. Oo, Happy New Year, advance Merry Christmas po, belated Merry Christmas. Oh,
Kaya nga inaano to tinitingnan to, no? Tinitingnan to na kwan, kung baga balita, gusto ko lang i-ano sa inyo, no? Itong Department of Energy, are you ready? Para at least hindi naman kayo magmukhang bopols, mga DDS. Makinig muna kayo ba? Kayo talaga. Sa kakatanggol nyo kay Leandro Leveste, napapahamak siya tuloy. No? Itong balita na to, itong Department of Energy, okay, tinerminate na pala tong kontrata na umabot po sa halos 18 billion, no? 18,000 megawatts. To be exact, 17,904 megawatts under the Green Energy Auction Program in the last 2 years. Yung sinabi ko kanina na 2024-2023, the contract has already terminated. So nakafocus siya sa 17,904 megawatt under the Green Energy Auction, na kung saan under siya sa Green Energy Auction Program in the last 2 years. Na kung saan kasama po doon yung Solar Philippine Power Holdings Incorporated na umabot po roughly sa 64% of the canceled projects. Shouldering the largest share of 11,427 megawatt. So yung 11,000 plus na yon or 12,000 estimate na megawatts, kung baga umabot po yun roughly sa 64%. So isipin mo yon. So sinabi po yan ni Secretary Garin ng Department of Energy. Yan po ang report. Speaking to the reporter, yan ang sinabi ni Secretary Garin ng Department of Energy sa mga reporter. Nung in-interview po siya, ibinunyam po niya na ang company ni Leandro Leveste has not responded to repeated notices demanding compliance or payment of performance bonds. So hindi lang po ito usapin ng tinatawag na efficiency. Kung mga may legal obligation sila, shares or franchise, hindi lang to usapin ng ganito. So failure to respond. Yan ang isa sa mga problema ng ng kumpanya ni Leveste during that time. At no one revealed that one na paulit-ulit the company has not responded to the repeated demands, repeated notices na kung saan pinapakomply sila or pinapabayad sila ng kanilang performance bonds. Ang tanong, bakit hindi nakakabayad ng performance bond? At hindi lang sinabi dito na demand, repeated notices, repeated demands na kailangan nilang mag-comply, kailangan nilang magbayad ng performance bond. So dahil hindi po sila nakakabayad ng kanilang performance bond, o ang nangyari ngayon, tinerminate. Sabi ni Solomon Dicano, "Sir, kaya nagwawala yan, awaw, kasi alam niya na sisilipin na ang mga aberya ng kanyang negosyo." Exactly. Kaya hindi po tayo pwedeng sabihin na, okay, dahil sa timing. Alam niyo, sa totoo lang, mga kamunting tinig, ang ginagawa ni Leandro Leveste na magpo-post, nagiging reason kung bakit nagiging hindi credible ang mga pinagsasabi niya. Kaya nga hindi nga papansinin ng Senado yung mga pinagsasabi niyang Cabral. Meron bang kasama sa oposisyon? Kahit nga si Robin, kahit nga si Aimee, kahit nga si Bongo, kahit nga si Cayetano, kahit nga si Jingo Estrada, walang say doon sa Cabral files na pinapalabas niya. Dahil ipalabas mo lang, padibatihin mo lang yung mga tao when it comes to
what we call this, ano ba tawag doon? Allocables o organization. Bahala ang mga taong bayan dyan. Kasi hindi mo man dapat pag-usapan yung mga ganyan. Oo, kailangan nating malaman, pero not necessary. Malay ba ng mga tao dyan na hindi membro ng ano? Hello ka MT. Nag-like na po ako sa iyo. Uy, maraming salamat, Ma'am Christina Anacalda. Hamdan Ibrahim. Shout out po. Tama ka po. Rita Martinez. Maraming salamat po. So alam nyo na kung ano yung reason. Hindi po ito timing. 2024, 2025 may hindi na na-meet na requirements ang company ni Leveste. No? They did not responded. No? They did not respond. The company of Leveste did not respond to the repeated notices and demands to comply or pay the performance bond. That's the reason why ang kontrata was terminated. Sa almost 64%. No? Kung i-convert mo yan sa megawatts, almost 12,000 megawatts ng Solar Philippine Power Holdings ang tinerminate or kinansila ng Department of Energy. At ayon po yan mismo sa pagbubunyag ni no other than DOJ Secretary Sharon Garin. Sarah Lorde, maayong hapon, shout out. So anong sabi dito? We have consistently sent notices. So ibig sabihin may pag-ignore, may pagbabaliwala. No? Kasi consistently, the office of Sharon Garin consistently sent notices Even show cause order. So ibig sabihin hindi ginagalang talaga ni Leveste at ng kampanya niya. Not only notices, kundi show cause order and request for them to renew their bonds. The problem is, hindi po nila na-renew ang kanilang hindi po sila nagre-respond. Kasi ayaw nila ng financial obligation siguro. They will not comply their payments of bonds. Kasi isa sa mga requirement yun That is the reason why tinerminate sila. Kasi kung pinadalan sila ng notice at saka demand na bayaran nyo na to, kailangan i-comply nyo to, bayaran nyo tong performance bonds, hindi po dapat kayo na-terminate. But according to the revelation of the DOJ Secretary, palagi po silang nagsisend ng notices hanggang sa umabot na nagpalabas sila, nag-issue sila ng show cause order. Okay? At saka yung request to renew their bonds. Pero wala po silang respond. The Office of Sharon Garin, Department of Energy Secretary, not able to receive any response from the company. So anong gagawin ng DOJ? Natural, disiplinahin, i-cancel. Di ba? So hindi pwede sabihin ninyo na anuhin na natin, lugi ang gobyerno dito. Pinagkikitaan niya ang pag-transfer at pagbenta ng share. Pagkatapos hindi ka magbabayad ng performance bonds, which is that is a compliance for you to operate. May national interest yun. Kasi, ibig sabihin, nag-evade ka. So, ibig sabihin, lugi ang gobyerno sa'yo. Dahil ang 12 megawatts hour, ang 12,000 megawatt hour or megawatts, pinagkikitaan mo. Samantala, ang gobyerno, hindi mo inuobliga ang company mo na bayaran. Despite of the repeated sending of notice hanggang sa dumating yung point na ang DOJ, ang DOE nagpalabas na ng show cause order. Simple lang naman ang sinabi demand the company to comply or pay
your performance bonds. So what is the reason of Solar Philippine Power Holdings not to not to what we call this, perform their obligation? Why they evade that such kind of obligation? That's contractual obligation. Bao, nako sa mga Superman Palimos Channel. Okay, sa lahat po ng mga magbibigay ng limos, magpalipad kayo dyan. Magpa-super chat kayo, magpa-super sticker kayo. O, now na. Magpalipad na kayo dyan. O, naintindihan mo ba yung mga pinagsasabi ko? Baka hindi mo to naiintindihan. O, so ibig sabihin, tagapagtanggol to ni Leandro Leveste. Now, ito. Gusto kong sabihin sa inyo ha, despite of that repeated notices and demanding compliance or payment of performance bonds, wala pong na-receive na response mula sa company ni Leveste, ang DOE, Department of Energy. So yun ang dahilan kung bakit tinerminate, kinansela, because of failure to meet contractual obligation. So ibig sabihin, umiwas ang company ni Leveste magbayad. So hanggang sa kinumpute po yun. No? Sabi po ni Sharon Garin, ang Department of Energy Secretary natin, na yung Solar Philippine alone, Diyos ko, humaharap sa about 24 billion in financial, contractual, and administrative obligation, including performance bonds plus project cost. So, mababangkarote si Leandro Leveste nito. We are talking not only million, 12 billion. Gini-ignore nila eh. Nire-remind sila, nire-remind. Obligation nila yun. They are obligated. The company is obligated to perform their contractual obligations, their financial obligations. Kumikita sila eh by syempre transferring and at the same time selling shares. Kumikita sila ng malaki nun. No? Sa patuloy na pag-ignore ng demand or notices, actually, may show cause order pa, no? Na bayaran nyo to, pero hindi. So, naturalmente, ang Department of Energy ay iobliga sila. Paano? Despite of that demands, despite of that series of notices, ni Hai at saka ni Ho, wala pong respond. Inignore ng company ni Leveste. So, kinansila ngayon ng DOE ang 12,000 megawatts or 16% shoulders of their what we call this operation. Now, sabi po dito ni Secretary Garin, ang Solar Philippine alone, Solar Philippine alone lang. Solar Philippine alone naharap sa financial obligations amounting to 24 billion. Makinig kayo 24 billion. Ito yung dapat bayaran ng company ni Leveste. 24 billion financial, contractual, administrative obligation, kasama na po dyan ang ang performance bonds at saka yung project cost. At in-emphasize talaga mismo that other developers with valid bonds would also be held accountable. Hindi lamang ang Solar Philippines Power
Holdings Incorporated. Kasama po doon sa obligado magbayad at nahaharap sila sa ganyang klaseng consequences as long as they are what we call this valid developers. Okay? Other developers with valid bonds, I mean, okay, also be held accountable. So ano ang desisyon ng Department of Energy dito? According to Garin, she will pursue this obligation. And this is the first time that the Department of Energy would really pursue the imposition of that such kind of penalty. Ngayon, kung mababayaran nila yung 24 billion, I do not know what will be the other liability of the Philippine Solar Power Holdings led by Leandro Leveste during that time. So ipupurso talaga ito. Siyempre, ayon po yan sa latest government data, ang Department of Energy terminated a total of 93 power projects. Hindi lang man pala ang kay Leveste. Ang dami naman pala talaga. No? Based on the latest government, based on the latest government data, the Department of Energy terminated a total of 93 power projects totaling to almost 9,000 megawatts. So, to be exact, 8,604.14 megawatts na nasa ilalim ng Green Energy Auction Program ng Power Philippines Solar Holdings Incorporated. And that is year 2025. Na-gets ninyo? So, since mayroon, so kailangan may penalty. So, it's very clear that stalled projects are open capacity to new developers. So, sabi po dito ni Secretary Garin, this followed the cancellation of 70 contracts worth of 9,299 megawatt in 2024. Kasi kinansilat mo ito Ito yung pinagbabasihan na bakit tinerminate, kinansila. Naintindihan na ninyo. Bakit umabot sa 24 billion financial obligations? Hello po kay Dima Walid, Ma'am Telma Ponce. Hello po Ma'am Telma, good afternoon po sa iyo. Ayan. So, according to Department of Energy Secretary, all cancellation will carried out with due diligence. Hindi lang nag-cancel sila na hindi pinag-aaralan. No, with all diligence, and intended to keep the country on track in meetings in its national renewable energy targets. So while also allowing the government to reallocate capacity and offer more opportunity to other developers. Kung hindi ka magandang developers, di syempre, mananagot ka talaga. So dapat you need to secure your financial obligation. Katulad ng pagbabayad ng project cost, syempre, andun yung financial obligations, andun din po yung tinatawag na bonds, performance bonds, babayaran mo yun. Kasi kumikita ka sa iyong negosyo ng paglipat at pagbibenta ng shares. So therefore, you need to follow your financial obligations. Performance bonds mo, babayaran mo yan. Project cost mo, babayaran mo yan. Ang dami pang mga tinatawag na payments. Responsibilidad mo yan as a developer. Responsibilidad mo yan as what we call this company. So para maiwasan, sabi po ni Garin dito,
para maiwasan daw yung paulit-ulit na malawakang failure. Sabi ng Department of Energy dito, they tighten rules on application. Katulad niyan yung mga bond requirements, contract term, isi-strengthen daw po ng Department of Energy yan. Yung ahensya na yan ay syempre sinasabi nila na magdadrop daw sila ng circular para ma-enforce talaga ang mga developers ng kanilang obligation on project delivery. Katulad ng project delivery, yung out-gauge management, at syempre, yung compliance. Pag may pinapakomply sa inyo, i-comply po ninyo. Ma'am Jo, hello po Ma'am Jo. At ngayon, mabubusisi ang kayamanan niya ng bilyones. Oo, kasi kinumpute from year 2024 to 2025, umabot po sa 24 billion. Umabot po sa 24 billion pesos ang kanyang obligation. Bakit? Kasi despite of consistent sent of notices, may show cause order pa, hindi po ininda. So, nagkaroon po ng show cause order. At the same time, nag-request po sila na babayaran, na i-renew po nila yung bonds nila. Pero hindi pinansin ng company ni Leveste. Walang na-receive ang DOE response mula po sa company. Hanggang sa napilitan ang Department of Energy na ikansila yung yung 12,000 megawatt. Alam mo, isipin mo, umabot sa 24 billion. Sa ano pa lang yan Sa Philippine Solar. Sa Solar Philippines pa lang yan. Alone. 24 billion. So anong coverage niyan? Financial, contractual, administrative obligation, kasama na po dyan yung performance bonds, kasama na po dyan ang project cost. At hindi lamang po Solar Philippines Bot na lang you're nothing. Wag nyo kong Englishin dyan kay you're nothing than me. Now, let's proceed. Kakasuhan nila. Sige. Kaya nga magdadrop sila ng mga circular ngayon anong sabi dito ni Garin? What we want a really legitimate investor. Kaya aabangan. May investor ba talaga na pumasok? Aurora Mercado, good afternoon po. May investor ba talaga? Sino ang nakabili ng mga shares na yon mula po sa Solar Philippine Power Holdings? Kasi ang trabaho ng company ni Leveste, maglipat at magbenta ng shares. Sinong pinagbibintahan? Kaya nga sabi po dito ni DOE Secretary Garin, kasi nga it entails national interest. So ngayon, Meralco lang ba? Meralco nakabili. Okay, sige. Kasi sabi dito ni Garin, we want really legitimate investors. Kasi pag legitimate investor yon, may financial, may technical, dapat kasama po dyan yung legal capacity to embark sa mga kontrata na may kinalaman sa energy project dito po sa ating bansa. So, this is why we are cleaning it up. So, nililinis. Hindi lang basta-basta magbenta ka dyan, laway lang puhunan mo, magbibenta ka ng shares, magpapalipat ka ng shares. Pero bakit hindi ka nagbabayad ng iyong performance bonds? Bakit hindi ka nagbabayad ng inyong cost of operation? Yung project cost mo, financial obligation mo, administrative obligation mo. Di ba? Jocelyn Flores, baka ma-insertion din yan kay Cabral. Kaya sobrang yaman niya at baka binuran niya name niya sa files kay Cabral para lusot sa insertion. Actually, di na nga pinag-uusapan yung Cabral files, Ma'am Jocelyn Flores Yan po yung Leveste files. Did you get the point of what I am discussing?
Gusto lang ma-ensure ngayon ng Department of Energy. Gusto masigurado ng Department of Energy na lihitimo ang mga investor na bumili ng bonds, bumili ng shares. Kasi, paano mo masabing legit yung investors na yan? Kasi dapat may capability, financial, capable, no? Technical, legal. Dapat may kapasidad sa legal, financial, and technical. Para makapag-render, para makapag-deliver, para makapag-embark on a contract and energy project in the Philippines. Kasi pag hindi po sila financial, what you call this, capable, hindi po sila legal capable, hindi po sila tinatawag na technical capable, so ibig sabihin, they are bogus. Tandaan, pinirmahan ito sa panahon ng Duterte administration. Nasilip noong 2024 and 2025, kaya sinuspende. Kinon sila yung 9 or 12,000 megawatt. Okay? So, despite the setbacks, sabi po ng Department of Energy, nanatili po silang confident na ma-meet po nila yung renewable energy target ng ating bansa. Walang problema pag bumibenta ka ng shares or whatsoever. Pero ang tinitingnan dito is, bakit ini-snub mo yung mga notice at saka demand ng Department of Energy? Kasi dapat makipag-coordinate ka doon. Kasi may mga financial obligations ka, may mga administrative obligations ka, no? May mga cost of projects ka na dapat bayaran. And most important is that may mga performance bonds ka na dapat mong bayaran. No? So, yan. So, tingnan natin ha. So, ang mangyayari dyan, titingnan po ng Department of Energy kung ano ang mangyayari doon po sa pinasok na negosyo ni Leandro Leveste. So, let's wait. Let us wait for the development of this. Mahaharap kaya siya sa kaso? Maharap kaya siya sa kaso? Kasi sisilipin po ng ombudsman din yung operation ng company. Kasi nagbebenta ka, naglilipat ka ng shares. So dapat, sabi ng Department of Energy, dapat legit na investors yun. Capable siya sa technical, legal, and financial. Para hindi po magkaroon ng problema pag mag-deliver ng services. Naintindihan po ninyo? Tama ka, Sir Glenn, kasi nakasusyo siya sa gobyerno at gobyerno ang nagbigay ng prangkisa sa negosyo niyang solar. Correct. Kasi kung nakasusyo siya sa gobyerno, pag ganun, kalaki ang pinag-uusapan, ganun ang obligation mo na hindi mo madayabayaran, 24 billion. So, ibig sabihin, lugi ang gobyerno. Kung nakasosyo sa gobyerno, bakit tahimik ang Duterte administration? Bigla-bigla na lang lumobo ang kanyang ang kanyang negosyo. 'Di ba? Property pa rin ng gobyerno 'yun. Kasi nakasosyo Gobyerno ang problema dito, parang hindi dumaan sa Congress. Kasi hindi po si Digong dapat, hindi lang po para sa pagpirma ng presidente. Kasi binigyan mo siya ng prangkisa Franchise. Right? Pag when it talks about, hindi man siya makapagnegosyo niyan. Kung hindi siya kung nakipagsosyo sa gobyerno, so it doesn't mean na hindi na siya kukuha ng franchise. So ang tanong, bakit ngayon lang to sinabi at bakit ito ngayon lang nalaman?
Baka hindi ito dumaan sa Congress kasi Kongreso po ang magbibigay ng prangkisa para makapagbenta ka at makapaglipat ka ng shares. Lalong-lalo na we're talking about billions of pesos transaction. Mantakin mo, financial obligation niya, 12. Umabot po sa 24 billion. Kasi nagpapadala ang DOE ng notice, ng demand, ng show cause order, repeatedly, consistently. Tapos ni isa man lang, wala man lang na response ang company ni Leandro Leveste. So they ignore. Even to the authority of the Department of Energy, they did not respect. So what is the reason? Because malakas pala yung backer. Gobyerno, Duterte panahon pala ni Tatay Digong. Kaya ang lakas ng loob, naiisnabin ang mga notice. So hindi ka pwede na may ban kayo, may ban dyan eh. May performance bans na yon. Kasi pag halimbawa, hindi ka na doon kukunin yung ipangbayad mo sa iyong mga kliyente. Susan, hello po Santos, maraming salamat. Kaya nga mayroong ban eh. Pinapapaban. Gets nyo? Kaya nga pinapapaban. Babayad siya ng kanyang bond obligation. Performance bonds. May project cost pagani yun. Mayroon pa yung tinatawag na may mga administrative obligation pa siya. At sinabihan po talaga na mag-renew ng kanilang performance bonds. Pero bakit hindi siya nag-renew? Yun pala, baka ang dyan, binenta niya. Binenta niya na pinaparenew siya ng gobyerno. Kasi pala consistently eh. Tapos inilipat niya sa private sector. Yung MVP, ano ba yun kung saan niya nilipat? Meralco. Binenta niya sa Meralco ng a matter of something 30 plus billion yun. Pero dapat, bago mo ibenta, mabayaran mo na yung iyong performance bond. So, ibig sabihin, nag-ooperate ang kanyang company, paso ang kanyang prangkisa. Yung mga nag-ingay yun ang may mga anomalya. So, sa punto na ito, hindi ito timing. Pinag-aaralan to ng DOE. Para hindi naman malugi ang gobyerno. Sa panahon nito, mantakin mo, kung masingil to ng gobyerno sa kanya, 24 billion yun. Yan yung obligation niya. Hindi niya na-renew ang kanilang Hindi niya na-renew ang kanyang bonds na palagi pong nagme-message ang DOE. Umiiwas ba siya sa bayaran? Pulbusin ang mga teroristang NPA at mga recruitment. Maging NPA, winawasak nyo ang pangarap ng kabataan. So we're talking about Leveste here. Starwin Yamasaki. We're not talking about the NPA ha. Para at least hindi tayo magkakabulol-bulol dito. Saka na lang yung mga NPA na yan. Yung mga makaliwa na yan, no? Dapat nga kailangan magbagong buhay na yan sila. Makipag-cooperate na sa gobyerno. Hindi na laban sila ng laban sa gobyerno, gera sila ng gera, wala naman silang magawa. Pag inaatake sila, magkaroon sila ng human shield. See? So yun po, mga kamunting tinig. Hello po, Ma'am Rowena. Shout out po, Ma'am Rowena. May nag-message sa akin dito. Hindi ko lang maintindihan kung sino ito. Shout out po kay Ma'am Rowena Sibalios. Lintex. Sibalios kasi ang nag-comment sa akin dito. Tapos si Ma'am Rowena. Si Ma'am Rowena Pachoco. Shout out po sa inyong Good afternoon. So ganun.
So, ibig sabihin, delikado to si Libeste when it comes to. Kasi, paano kung hindi niya mababar? Natatawa ako kay Sir Glenn, out of topic naman yung mga NPA. Correct. No? Chong Yeng, hello po, shout out. So, saka na lang pag-ano natin yan. Now, ito po ha, mga kababayan. Yung mga pagbubula-bula ng bibig ni Libeste, tungkol po sa mga insertion allocable, hindi po dapat pansinin yun. No? Kasi buong kongreso, ang mabuti niyan, advokasya niya, i-dissolve na lang ang kongres. Yun ang pinaka-importante. Kasuhan niya yung halos 300 plus na mga congressman na may allocable. Sama niya yung sarili niya. Kung wala siyang allocable, edi magtrabaho siya na hindi siya kumukuha ng pera sa gobyerno. Tapos. Walang problema sa allocable. Ang importante doon is ano? Ginagasto at may makikita. Yun ang pinaka-importante doon. Oh. Hello po kay Glenn. 510. Hello po watching from Imos, Cavite. Once a DD Shets, always a DD Shets. Dapat tanggalin na yan sa Congress, baliw na. Dapat ang advocate ni Libeste kay halos lahat ng allocable. Binalandran niya. Madiscuss mo ba yung lahat ng allocable ng 300 plus na mga mambabatas? So ngayon, alimbawa, gusto mong pag-usapan ng tao, mamatay na lang tayo sa mundo, hindi pa natin matatapos kung ano ang issue ng allocable. Ang maganda dyan, para walang allocable, para walang insertion, kay puro malang kurap ang pagtingin natin sa mga congressman at saka mga senador, i-dissolve, i-abolish. Para wala nang pag-usapan ng allocable. Kaya nga allocable kasi may mga proyekto na dapat punduhan. Kung kurap tong congressman na to, yun ang dapat kasuhan. Kasi mayroon na namang mga congressman na nakatanggap ng malaking allocable na maayos naman na ng deliverance nila. Maayos naman ang pagka-implement ng mga pondo, ng mga proyekto, gamit ang na-allocate na pondo. So anong debatihan natin doon sa allocable? Inanay niya may allocables din. O nanay niya may insertion din. Halimbawa ako, congressman ako. Oops, kailangan budgetan natin ito ha. Kasi sabi po sa akin ng aking mga barangay kapitan, sabi po sa akin ng aking mga mayor, ganito po yung kailangan. So, nagpo-project ako, I need 100 million. Siguraduhin na may implementation. Ako na congressman, imomonitor ko, pinaglaban ko yan, pagkatapos ngayon, wala pala, ginasto nyo yung pera. So dapat ganun ang mga advices ni Libeste. Hindi na, Diyos ko, Ginoo ko, niladlad mo lahat ng allocables doon, tapos pagdibatihan natin yung allocables ng lahat. Ano yung mapapala natin dyan? Mamatay na lang tayo, mabulok na lang ang mga buto natin, okay? Matarugo natin sa sementeryo, hindi pa matapos ang diskusyon ng allocable. Para matapos ang issue ng allocable, tanggalin na lang ang Senado, i-abolish na lang ang Senado, i-abolish na lang ang Kongreso. Ganun. Para sa Office of the President na lang lahat. Kung sino man ang presidente, nasa Office of the President ang lahat ng infrastructure projects. I-dissolve ang DPWH. Ganun. Bakit pag-initan mo kung maliit o malaki? Di man pwedeng ipantay-pantay yan na sabihin mo, okay, sige, 100,000 doon. Paano kung hindi pala nag-request? Di ba? O ngayon, kung kalaban ka kung halimbawa, majority ka, halimbawa, minority ka, alangan ikaw pa may pinakapinaking pondo, minority ka, igagamitin mo yun politika. Yung pagiging malapit sa luwag, hindi naman lahat masama. Naintindihan po ninyo? Hindi ibig sabihin na malapit ka sa luwag, masama. Alangan naman, siyempre, pag-allocate, alangan naman na kalaban kayo sa minority pagkatapos ngayon. Kung hindi mo man lang kailangan ng malaking pondo, bakit ka bibigyan ng malaking pondo? Kung maliit ang allocation mo, edi paglaban mo, dagdagan mo. Halimbawa ako, congressman ako. Ang target na is 1 billion.
O for example, ilan kami? 300 plus. Hindi man pwedeng lahat kami bigyan lang ng 1 billion. Nakadepende ang allocation na pondo sa pangangailangan ng distrito. Di ba? Very simple lang yun eh. Hayaan mo kung billion or milyon. Ikaw nagreklamo ka na walang allocables ang mga Duterte. Eh di kasalanan nila yun, pa-demure-demure sila eh. Eh baka hindi kailangan ng pondo ang kanilang lugar. Kung ako ang speaker, kung kami ang sa majority, bibigyan ba namin yan? Eh, hindi man nagtatrabaho? Si Loren Legarda nga, si Aimee nga, may allocables. 2 point something to 3 billion. O anong sabi ni Aimee? Ano lang yan? Kung baga wishlist lang yun. Naturalmente wishlist man talaga yun. Bibigyan ka ng allocable pag may wishlist ka. Ibig sabihin, item. Hindi ka pwedeng magbibigay lang ng insertion. Halimbawa ako, insertion. Wala akong magagawa kung gusto ko na i-insert yung pondo na yun kung hindi po payagan ng BICAM. Ang insertion, hindi po illegal. O, wala pa tayong hinahawakan na pera dyan. Halimbawa ako, congressman ako, hindi, kailangan ko ng pondo. Kailangan ko ng pondo, pwede ba i-insert ito? Kasi pinapaano ito ng mga district engineer ko eh. O, ganito ganyan. Kung malinis ka talaga ha, o, ngayon umabot po sa 200 million o 500 million. I will rest assured the committee, I will rest assured the Congress na yung insertion na 500 million talagang may proyekto, mayroon pong proposal, naka-line item. O, kung isa lang yung item na yon, madali po matrace yun. Pero kung out of 500 million, ang dami pang mga maliliit na mga itemize, ang importante doon, i-audit ng maayos. Anong mali sa allocable? Katulad niyan, wala pa akong sweldo. Magsulat ako, mag-allocate ako, halimbawa sweldo ko 100,000. Mag-allocate ako ng 20,000 sa ganito, pagpapatayo ng kusina ko. Wala pa akong hinahawakang pera. So sisiguraduhin na mayroon akong pera, ang 20,000 i-budget ko doon. Nagiging illegal kung corrupt. No, sino makapagpapatunay na corrupt? Yung mga tao sa kanilang distrito. Ikaw nagsasabi kang corrupt si Congressman Juan, Congressman Pedro. Samantalang si Congressman Maria mo, nandyan, hindi mo nakikita. Si Congressman Maria mo ang pagtuunan mo ng pansin. Di ba? Kapag mali ang paggamit, yun, nagiging ano yun. Kasi paano ma-determine? Yung nakalagay na completed, pero wala pa lang na simulan. O, sa halagang 100,000, 100 million, ang nangyari is, natatawa ako sa anak ko kay Diyos ko Lord. Diba? Nagiging illegal, nagiging corrupt ang insertion. So, paano malaman yun? Audit. Hindi na sabihin ninyo nga. For example, sa presidente. O, bakit kailangan pa mag-insert ang presidente kung mayroon pang National Expenditure Program? Halimbawa, budget ng presidente, 100 billion. O, hindi gawin kong 200 billion, bakit kailangan ko pang, katotal, hindi man ako ang magde-decide niyan. Sa 200 billion ko na proposal, for example, sa Office of the President, it's up to the House of Representatives, the Senate, and the Congress to approve or realign the budget. Wala mang, for example, wala mang magawa ang Pangulo kung halimbawa hindi ninyo ay approve ang pondo ng Presidente. Ngayon, in-approve ninyo by the majority, nagreklamo kayo. Katanga-tanga talaga kayo, mga DDS kayo. Diba? Hanapan yung presidente, di andun ang audit. Ino-audit man ng Office of the President. Lahat man, basta nasa gobyerno. Alangan ma-impluensyahan ngayon ng, halimbawa kay PBBM ngayon, alangan sabihin ni PBBM na, doktor-doktorin mo ito. O, edi magamit ng Commission on Audit na, gin-pressure kami. Bakit walang reklamo na gin-pressure sila? Gago. Do you think ang mga taga Commission on Audit pro lahat kay PBBM?
O, bakit hindi magreklamo yung mga pro-Duterte doon? Di ba? Kamanguk kasi sa inyo. Sabi ni Grace Kelly, good PM Boss Glenn, bakit nagbebenta si Lebeste na hindi siya pwede imbestigahan at mahirap daw siya kalaban? Powerful pala sila. Kasi ganito yon. Gobernur po noon yung tatay niya. Senador po yung nanay niya. Ngayon, ang trabaho ni Lebeste, hindi po pagbebenta ng shares. Alam mo kung ano? Pag-install ng mga solar panel. Hanggang sa nag-upgrade yung kanilang negosyo dahil nakakuha sila ng mga kontrata sa mga mall, mga malalaki. Siyempre, nag-expand sila ng kanilang investment hanggang sa pinasok nila yung pagbebenta at paglilipat ng shares na inapprove po ng Duterte administration. So, kung nagkaroon ng consortium ba? Ang tanong doon, paano siya nakakuha ng franchise para magbenta siya at maglipat ng shares? Na ang pagbebenta at paglilipat ng shares, dapat kailangan magpaalam ka sa House of Representatives. Why? Because it entails national interest. So kung ang tanong, bakit po nakabenta siya? Malapit sa kay Rodrigo Duterte. Andyan yung nanay niya. Climate change ang environmentalist daw si Rolly Ligarda eh. Pero ngayon, tahimik siya sa issue na kinakasangkutan ng anak niya. Sige nga, pukpukin nyo nga ako ng bato dito. Kung walang alam si Loren Ligarda. Ang trabaho nila noon, taga-install ng solar panel. Yan ang negosyo nila. Hanggang nag-expand, hanggang sa naisipan nila na magbenta ng share. Maglipat ba? Nakakuha siguro sila ng malaking hanggang sa pinaburan pa ng Duterte administration. Ang problema, wala naman sanang problema kung pinaburan whatsoever. Pero bakit mo iniiwasan magbayad ng inyong performance bond? Bakit mo hindi na-renew? May obligasyon ka. Nag-operate, dapat may renewal yan. Mga DDS, mga yan sir, kaya tahimik si Ligarda. Diba? Tingnan mo sa issue ng kasangkatan ng anak niya, 24 billion ang dapat niyang bayaran. So abangan natin kung ano po yung magiging resulta pag magmatigas siya dito. Uy, alas 5 pa lang pala. Did you get the discussion that we had? So mababang korot siya. Dapat, kayo mga DDS, naintindihan ninyo kung ano yung mga discussions natin? O nakalimutan nyo lang? O hindi nyo magigets? 24 billion ha? Kasi kinansila. No? 2024, 2025. A total of what? 12,000 megawatts. Padalahan mo ng notice. Didiniman mo, bayaran mo, i-renew mo yung kanyo mo, bonds mo. Hindi. Ayun. Hanggang sa kinumpute lahat-lahat, umabot sa 24 billion ang kanyang financial obligations. 7:12 p.m. Okay. Kay Ma'am Rowena, dito po is 5. Ano na, mag-order ka na? Jollibee? O ikaw dyan, Jollibee lang ako. Order nila ako, hindi na tayo maglabas. Wait lang. Okay. So, comment down below. Shout out dyan. Ano ang inyong masasabi? Basta mga ganito, tahimik tong mga DDS, kaya hindi man nila maintindihan to. Sabi nga ni Boyong Rimulya, kabata-bata mo, nagbebenta ka na ng shares? Pinagkikitaan mo ang shares? Taway lang ang puhunan mo? So, abangan natin kung paano. Hindi po yun sa timing ha. Kaya nga nag-aalburuto, imagine mo ha.
sisingilin ka ng gobyerno. 24 billion pesos. Kinansila pa. Registration mo. O. Tapos, iimbestigahan pa kung legitimate ba na investor ang nakabili ng shares na binibenta mo. Ay malaking sakit sa ulo yun. Kaya nga ako hindi ko pinapatulan yung Cabral files niya, hindi ko pinapatulan yun. Natatawa po ako kapag puro false files ang pinag-usapan. Why? Kasi allocable. Oh, takin mo, kasuhan mo yung Korte Suprema nga, hindi nga, ang Korte Suprema nga, hindi nga sinita. Tapos ipa-declare mo na unconstitutional ang budget ng 2026, pagkatapos ayaw nyo ng retroactive budget. Nung klase, katulad ni Irise. Oh, magpa-file ng, tapos may mga grupo, katulad ng mga grupo ng mga alingangang mga congressman, magpa-file daw sila ng kwan sa Korte Suprema para ipa-declare na unconstitutional ang 2026 budget. Ito nga yung harap-harapan sa taong bayan nakikinig. First time in the Philippine history na magkakaroon ng open bycam. Wala gani reklamo si Loren Legarda. O, pagkatapos ngayon si Reveste, duda sa 2026 2026 budget, kagaguhan. Kung saan pa yung inayos na yung pondo, ayaw nyo pala pirmahan ng Pangulo, bakit sinabmit nyo? Bakit pinasa nyo? Ngayon, kung ikaw 5, 6, 7 kayo dyan na ayaw nyong papirmahan sa presidente, ibig sabihin, talo kayo sa number. So ano bang mga kustombre at mga kwan dyan sa ang rule? Majority rule. Pinagbubutuhan po yun. Ngayon, kung 7 kayo, 5 kayo, 10 kayo, 20 kayo, talo kayo. Tapos magpa-file kayo na unconstitutional ang budget ngayon. Bakit nyo pa pinapirmahan? Ang ina kayo. Tapi sabihin nyo, mastermind ng presidente, hindi man pwedeng hindi pirmahan ng presidente yun. Nakasalalay po ang 2026 budget. Maliban lamang kung retroactive ang gagamitin, iayaw nyo man. Kaya nga hinabol nyo, December 29. Kaya nga nag-overtime. Diba? Kasi usual lang mo po yun na ma-delayed. Tapos sasabihin nyo, presidente ang mastermind. Kung presidente ang mastermind, bakit pa kayo magsasalita dyan? Sigurado kayo kung ang presidente mastermind, baka kagalaw kayo? Buang man siguro kayo? Kung presidente ang mastermind, sa tingin po ninyo, makapag-usap-usap pa kayo dyan? Kung ako ang presidente, kung gusto ko maging mastermind, why I will not declare martial law? I will talk to the military. Let me govern for 3 years. Payagan nyo ako mag-martial law. Mag-military junta tayo. Lahat ng proyekto under sa military. DPWH under sa military. Total, ang military, ang Armed Forces of the Philippines, tumutulong man din. Gago ba kayo? Sabihin nyo, mastermind ng presidente. Kung gusto ng presidente mangurap, kung gusto ng presidente hindi kayo makapagsalita sa panagulo ng budget, bakit ginagalang ng presidente ang power of the purse? Gago ba kayo? Kung ang presidente may budget, you have the power to, approve or disapprove the budget. Halimbawa, ang budget ko 1 trillion, ako ang presidente. Pwede nyong gawing 800 million. Ang 200,000, ilipat mo doon sa ibang agency. Ang aking budget, 1 trillion pa rin. Pero, hindi ako ang magpapatupad ng portion na ipapatupad sa DepEd, ipapatupad sa DOH. Ganun po yun. Realignment. Katulad ng pondo ni Sara Duterte, hindi binawasan. Pero, yung remaining na, hindi sila ang maggamit nun, kundi yung corresponding agency. Tanga ba kayo? Ang pag-submit ng budget, pwede siyang disapprove, pwede siyang i-approve sa tama na pondo na in-request nyo, pwedeng dagdagan. Pwedeng i-allocate sa iba. Tanga ba kayo?
Sabihin ninyo, si Pangulong Bongbong Marcos, mastermind ng korupsyon. Kung gusto mangurap ng presidente, may magawa kayo. Kadali-dali lang kausapin ni PBBM ang military. Kung halimbawa, persuasive ang gagawin ng presidente. Nga kayo. Yung tao na nagtatrabaho, sasabihin pa ni, uy, just got home from Ayala Mall. By the by. Oh, really? Jimmy Tinicio, shout out po. Good afternoon po sa inyo. O kasi nga, si PBBM ang nagpirma. Bakit niya pinirmahan? Siyempre, nabusisi na yun ng BICAM eh. O, ang trabaho po ng presidente, maayos, pero ginagago ninyo ang taong bayan para magalit sa Pangulo. Makinig kayo ng mga pinagsasabi ko so that you will become enlightened. Ito, hindi ito pangbobola. Oh. Hindi ito pangbobola. Oh. Hello po, Alvi Machete. Shout out po. You are very much welcome. So you can share this live streaming. So I cannot give you a moderatorship at this point of time because I'm what we call this, using my cell phone. It's hard for me to what we call this, give you blue badge. And blue badge, nagbibigay lang ako para po sa ano tawag nito, kapag may computer ako. Tama po, hindi na kasi makakurakot ang mga no na nagboto. Diba? Ropino Lizardo, good afternoon. Munting Tinig, shout out po si Ropino. Mayo 20, yan, shout out po sa inyo. Pasamaan ngayon, mayroon ng ganan din, ingat din sa mga dutae, sabi ni Manny Catulos. Ayan. Tobias Sapul, Jaime. So I'll share it to some of my friends like Chris Hansen and Perverted Justice of Law Enforcement at USA. Okay, just share my live streaming. So you can share my live streaming, right? You can share my live streaming even though without blue badge. So that's very much welcome. I really like that one, that idea. So you can share it to your Facebook account. You can share it to your YouTube. You can send it to your friends via Messenger. You can. Thank you so much. But unfortunately, coming from the space of honesty, I cannot give you blue badge because I am not in front of my personal computer. I am simply using cell phone. So it's hard for me to make you a moderator. At hindi po hinihingi ang pagiging moderator dito, sir. Customary ko po na ako po mismo kusa ang nagbibigay ng moderatorship. Hindi, pag nagbibigay kayo, lalo ko kayong pagdududahan. So, hello Carlos Santos, shout out. So, 7 minuto na lamang natitira. Ako magpapaalam. Baka mamaya, babalik ako mga alas 8, alas 7, or alas 9. Depende. Kasi manood pa ako ng aking pelikula. Mga short movies, no? Gustong-gusto ko yan. And, at the same time, nag-order ka na 3 rice? Oo, 3 rice akin na. Pila tanan? 300. Oo. Sabihin mo, ipa-Gcash na lang? Ha? Pa-Gcash ng bayad mamaya. Oo, kaya wala tayo cash. Wala na kami cash. Wala na kaming pera. Katinig yung depensa ni Lipiste, ibang company solar na benta, di na need franchise. Palusot pamor. No, mali yun. Sabi niya, Katinig, depensa ni Lipiste, iba company solar na benta, di na need franchise. Palusot pamor, bawal pa rin kasi incumbent congressman, may natira share conflict. Correct. Kasi 2022 siya naging congressman. Tapos magbebenta ka. Conflict of interest yun. Kaya nga 2024, 2025, pinapasubmit siya ng kanyang tinatawag na financial obligations. Pinaparenew. Roe Bautista, shout out.
So maya-maya, pag mag-end na ako ng live streaming ko, so babalik na ako mamaya-maya kasi baka mamaya nandito na yung ano eh, nandito na yung rider. So magbabayad ako via GCash. Kasi wala na akong cash. Roel Bautista, shout out. No. Incumbent congressman siya. Ubos na yung oo, check na lang kami dito. Ganun po mga Duterte Dehad supporters. Actually, pagdating po sa mga bagay na yan, hindi po naiintindihan ng mga DDS yan. Wala po silang kaalam-alam sa mga bagay na yan. Basta ang sa kanila, kay Tatay Dugong lang sila. Kay Inday Putay lang sila. Kay Inday Sayad lang sila. Ganun lang ang mga Duterte supporter. Hindi nila naiintindihan kung ano yung pinag-uusapan. Magsabad-sabad sila. Correct, Ma'am Rowena. Mga bobo gani. Kasi kung matino yun, naiintindihan niya kung ano yung pinagsasabi natin. Hindi po pwedeng sabihin na iba yung nabenta. Tandaan, benta, lipat ng share. Dapat kailangan mo ng franchise. Hindi man franchise ang pinag-uusapan dito. Anong hindi na kailangan ng franchise? Mother company kailangan, no? Hindi pwede. Paano maging legal yan kung walang franchise? Hindi pwede na hindi magbebenta. Hindi pwede na walang kwan. May franchise ka dyan. Andyan na? Para size. Okay, 30 minutes pa. So, shout out sa 126 viewers. Maraming salamat. So, almost 200 tayo kanina. So, that's what I like it, no? Pero dapat mag-likes kayo. Tanging pag-asa Lipeste, nanay niya si Ligarda. Hilutin si Rimulya, umubra kaya. Hindi po yun. Kasi nagbigay na po ng nagbigay na po ng information ang Department of Energy. Hindi po nakasalalay kay Rimulya yun. Ngayon, kung ipupurso talaga ng Department of Energy yun, isusubiti niya kay Rimulya. Kasi kailangan singilin yun 24 billion. No? 24 billion po yun. Kasi bakit ginaganito? Haven't seen you in a while. Nagniwang ka, hope you're doing well. Wala, ginakaon brown sugar. Brown sugar. Nandito po ako sa Manila, brown sugar. Ayan, shout out. Nagpayat ako. Oo nga Kasi wala kaming budget. Tiis-tiis kami dito sa Metro Manila. Bata po maiingay at nag-iingay at nanggugulo sigurado. May tinatagong anomalya kaya ganyan na lang ka-desperado silang pababain si PBBM. Correct. Kasi 2024-2025 kinancel na Alam mo sa anong reason? Consistently and repeatedly sending of notices and demand to pay their final obligations. Katulad ng project cost, katulad po ng mga administrative obligation, i-renew nila ang kanilang bonds, hindi nila ginawa. Hindi nila ginawa. Bakit kailangan mag-bonds? Okay? Para doon hugutin, pagdating ng panahon kung may magreklamong kliyente na bumili ng shares, na nilipatan mo ng shares, kapag nag-declared ka ng bankruptcy, yun ang gagamitin para po may pambayad sa kliyente mo. At para malaman talaga kung legit ba yung mga investors na bumibili ng shares. Kasi nagbibenta sila ng shares Correct? Malaman kung legit. Alam mo kung ano ang legit na investors? Financial capable. Technical capable. Mayroong tinatawag na technical capability, financial capability, and legal capability to embark projects. Ganun lang yun. Sabi ni Rodner Dilipiste, ang batang nasa kongreso na paipal din, katulad ni Meow Meow. Those are people that we can trust sitting in the position.
Mga vested interest, yan. Kaya sila ngaw-ngaw. Okay sana yung inangaw-ngaw ni, alam mo ang inangaw-ngaw sana ni Libeste, kasuhan niya yung kurap. Hindi generalize niya lahat. Lahat kaya ng congressman may allocation. Lahat kaya ng congressman may insertion. Kung matamad ka mag-insert, problema mo na yon. Hindi naiintindihan ng mga DDS yun. Sobrang kurakot nila kaya kawawa ang mga mamamayan. So kung hindi sila magbayad ng kanilang financial obligations sa gobyerno, ibig sabihin, panglilin lang yun. Kumikita sila habang ang gobyerno nalulugi. Kaya kailangan singilin ng gobyerno yung 24 billion. Saan po yun? Iyan po ay ang halaga ng 12 megawatts na sinuspende or kinansila ng Department of Energy. So isasubmit ng DOE ang report. It depends upon the Ombudsman to investigate. Hindi lang po prangkisa, hindi lamang po dito ang share ang tinitingnan, kundi kung lehitimo ba ang mga nakabili ng mga shares o mga nalipatan ng mga shares ng ni Libeste, ng kumpanya niya. And take note, hindi lang kampanya niya ang may obligation. Nagkataon lang na may obligation ng company niya. So yun, hindi po yun issue nga nagyaw-yaw siya. Hindi lang man niya, kundi lahat man. Lahat man ng mga service provider. Gets nyo? Kaya kayo mga Duterte Dead supporter, kung hindi nyo man lang naintindihan ang mga pinagsasabi ko, huwag kayong magalit sa akin. Kaya ako, I'm trying my best to explain to the best of my ability. I know I am not really knowledgeable about this, but siguro pwede man nating ipaliwanag in our layman's term, okay, na maiintindihan po natin. Kasi nag-ugat po ito na kasi haharap siya sa 24 billion na financial obligation. Kasi yung supply kumbaga yung supply contract na inaward sa company ni Libeste, kinansila po ng Department of Energy year 2024-2025. So ibig sabihin, kung kinansila yung power supply nila, no? Kinansila yung kanilang tinatawag na supply contract, hindi po sila pwedeng bumili. At hindi po sila pwedeng maglipat ng share. Pag ibenta mo, bayaran mo muna yung iyong financial obligations. Katulad ng iyong ipinaparenew sila hindi nila ni-renew. Gawin ni Libeste, bitawan niya solar franchise, ibalik sa government. Iba tao na bigyan franchise. Karapat dapat bayaran ni Libeste penalty, isauli niya. Exactly. Isauli niya, hindi po sa iba. Kasi yung pinagbebentahan niya ng kanyang share, malaking kita yun habang hindi po nababayaran yung kanilang financial obligation. Lugi ng gobyerno yun. Bakit hindi mo ibenta bakit hindi mo balik sa gobyerno? Bakit ibenta mo? Hati man kayo. Bakit kinansila ang 12,000 megawatts ng power supply contract na inaward kay Libeste noong panahon ng 2024? Ano tawag ito? Led by Batangas Representative Libeste in 24 and 25. Kasi yung proyekto nila hindi po nakapag-deliver. Okay? Bigo pong makapag-deliver at ma-meet ang contractual obligation niya. So kailangan, so ibig sabihin nakakontrata siya sa gobyerno. Kaya yun siya ng gobyerno ang Department of Energy. Nakakontrata ka sa gobyerno, syempre may nagreklamo. Mga kliyente mo. Mamamagitan ng gobyerno. Aside from that, reklamo, ang nangyari is, bigo pa na ma-meet yung contractual obligation. So anong klaseng kontrata yon? Yung nanalong kontrata nila under green green energy auction na nag-due
for completion by December 2025 were terminated due to ano? Non-compliance. Oh, intindihan nyo na? Tapos sabihin nyo, pinagkaisahan si Libeste. Tanga kayo. Tapos sabihin nyo, pinipersonal si Libeste. Tanga kayo. Oh. Diba? Paano siya pipersonalin? Anong makuha kung pipersonalin yan? Queen Anne, shout out po kay Queen Anne. Good afternoon kay Queen Anne. Magandang hapon. 130 viewers. Salamat po. So, ako po'y magpapaalam na. So, hanggang sa muli. Mamaya, mag-usap-usap naman tayo. Did you learn something? May natutunan? O, kamusta na yung mga DDS dyan na mga palaaway? O, di ba? Nasaan na yung mga DDS dyan na mga palaaway? Tangina, bakit ako ang hanapan ninyo ng ebidensya? Ang dinidiscuss ko, balita to o statement ng Department of Energy Secretary. Pagkatapos, mas ebidensya pa nga hanapin mo, kamango man tong kung kailan naman ang paalam na ako, nagbabay na ako eh. May nag-comment pa na DDS. Saan daw ko ng ebidensya kung ang ginayaw-yaw against kay Libeste? Oh, bot na. Nagtago tapo, Sir Glenn. Mga DDS talagang mga walang alam. Hanapan nila ako ng ebidensya. Statement po ito ng Department of Energy Secretary. May mga data pa ako na binigay. At sinabi po ng DOE ito sa mga reporter. Ikagago. Mango. Basta mga Duterte diyan supporter, talaga daw mga hangag. Daw mga baghak. 1 hour and 30 minutes na ako nagayaw-yaw. Sinabi ko na kung ano yung sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin sa mga reporter with data, with statistics. Leven Pagana, musta ang birthday mo, sir? Wala handa. Wala handa. Oh, ganun lang, walang handa. Gusto ko man sana maganda, kaya lang walang pera. O, pinaalala mo pa kasi eh. Okay man, lumakas yung katawan ko. O, masaya ako, nadagdagan yung aking edad. Pero kung tanungin nyo ko kung anong klaseng kamusta ng birthday, magarbo ba? May handaan ba? Wala. Kasi wala ako sa amin, wala akong pera, wala akong budget. Nagkain ako ng Jollibee sa loob ng hotel. Sige Sir Glenn, bye muna kasi aalis kami. Ingat po Ma'am Rowena. I really learned so many things from you, Boss Glenn. Kaya sad ko pag di ka nagla-live. Alam mo masakit gani yung ano ko oh. Alam mo na mamaga pa ngayon yung ipin ko eh. Sa kakagat ko to sa mga may mga titanos ng mga DDS. Sa may mga rabies ng mga DDS, nakagat ko sila, nagkagatan kami. That's the reason why na napudpod yung ipin ko, no? Kapag may pera ako, pabunot ko talaga ito kaya hindi ko kaya ang sakit, pero kay kulang pang budget, no? Saka na lang muna. May DDS pa dyan? Sige na, kaya baka mamaya mag-out ako, maglabas naman kayo. Kung saan ako nagpaalam, saka kayo mag-ano. O, sabi ko nga, huwag kayo mag-comment. Kay bawal, nag-comment talaga kayo. Hindi kayo marunong ng instruction. Simple instruction, you cannot understand. Diba? O. Ako gani, sana kahit na walang handa, mapabunot ko lang yung ipin ko. Kaya lang, kulang pa sa budget. Dito sa Manila, mahal. 2 siguro ito. Stress na ngayon si Libeste. Hindi siya man paano siya ma-stress? Tama man kaya yung ginagawa niya, paano siya ma-stress? O, di ba?
Dapat hindi siya ma-stress. Ang ginaproblemahan ni Libeste, yung mga allocable. Guys, kahit na trilyon ng pondo, alam mo sa totoo lang, hindi man nila makuha yun kung hindi tama yung pagpasa nila ng proposal. Akala mo na nabudgetan sila sa DPWH, makukuha nila yun? Hindi. Magpapasa sila ng kanilang report, ng kanilang feasibility study or whatsoever bago sila marilisan ng pondo. Wala pa akong pera, ma'am. Dalawa ito siguro eh. Mag 3 days na naganagasakit. Pinapabilhan ko lang sa anak ko ng Mefenamic. Oh, the other day Dolphinal. Pero ngayon Mefenamic na. Oh. Mefenamic. Mamaya magpapabili na naman ako. Hindi pa ako nakahanap ng dentist dito magtanong kung magkano kasi sa amin depende eh. Oh. Dikit pa more sa Duterte, stress later. Actually talaga, lahat ng mga dumidikit talaga sa mga Duterte, stress kasi. Hindi na kasi, nawawala kasi ang kanilang prinsipyo kapag DDS. Okay lang yan, Sir Glenn, wag mo na intindihin yung mga DDS na mga yan. Nakakadagdag lang yan sa stress mo. Oh, hindi naman ako nasi-stress. Nag-enjoy nga ako kasi vitamins nga sila eh. 'Di ba? Look like stress ako pag magpapaliwanag, but depende sa kanila. Kung ayaw nilang intindihin yung mga pinagsasabi ko, it is up to them. In a way, they are invited to be here in my channel. They are not invited. Take note for that. Oh. Vitamins ko yan, mga Duterte Dead supporter. Katingnan mo, dumadami ang butas ng mukha. 'Di ba, kat? Oh. They are my vitamins. Sa tagal ba naman natin na yaw-yaw sa kanila? Nagkakapaos na tayo. Oh, 'di ba ginaalmoranas na tayo tag ilang oras sa kakapanood? 'Di ba? Sa kakapanood ng katangahan ng mga DD-shits. Ginaalmoranas na tayo. Namamanhid na tarugo natin sa kakayaw-yaw sa kanila. Hindi pa rin sila makakaintindi. Oh. Pala sila kung mga wise sila dyan. Malapit na mag-alas 6. Kaya mamaya makuha ko na yung order ko na Jollibee. Uy! May butas ba yan, Sir Glenn? Pagka meron try mo salpakan, dinurog, bawang. Yan ang remedy ko nung hindi pa nabunot ngipin. Ewan ko, basta masakit siya. Uy! Si Atty. Claire Castro. Later. Abangan natin yan. Kasi nag-ano si Atty. Claire Castro kay Trexie Cruz Angeles. Oh. 'Di ba? Kasi tinawag ni Trexie Cruz Angeles na tuta ng Pangulo si Atty. Claire Castro. So, ngayon, nagsampa na ng kaso. Eh, sabi ni Atty. Claire, lumampas na kayo sa hitimong kritisismo. Lumampas na. Kasi, when you are a critic, make sure you know how to distinguish the two classification, whether legit criticism or illegitimate criticism. Legitimate or illegitimate. Legitimate, not legitimate. Ganon lang yon. Correct? Eh, sobra naman talaga kasi ang mga DDS. Grabe. Pag makapagsalita ang mga DDS, tangina, puro putang inang lumalabas sa mga bunganga. Makamura sila sa presidente. Akala mo pinakain nila ng mga uhog nila. Akala mo, di ba? Grabe. Akala mo sila ang nagpakain, nagpalaki, nag-aruga kay PBBM. Pag makapangyaw-yaw sila sa presidente, akala mo malagpasan nila yung galing at talino ng Pangulo. Hindi nga sila Sus, Ginoo ko, Santissima Trinidad. Diba?
Ang problema sa mga Duterte de hard supporters, hindi uubra si Trexie kay Asik Attorney Claire. Hindi nga umubra si Chucky Lustay. Alam mo, ang makakatawa dyan, kung mag-file ng kaso, si Sara. Pag nasubrang pikon ng pikon na si Sara. Si PBBM nga, binabastos nila, hindi nga nagsampa ng kaso si PBBM. Deadma nga ni PBBM, deadma nga ni First Lady. Harry Malones, good afternoon. Tapos sila. Ngayon, si Attorney Claire, masyado na kasing over ang kritisismo ni Trexie. Hello. Okay, thank you. Sige po. Magkano lahat? Sabihin mo sa Gcash tayo magbayad na. Magkano lahat? With the rice? Okay. Okay? So ako magpapaalam na bye-bye, have a nice day, and God bless. See you.